saksi sa Double B! Ang oras po natin, alas 8:44 at 30 segundos. Para po sa mga nananampalataya dyan, lalo na yung mga Romano-Kristiyano, meron pong isang makasaysayang imahe po na ngayon nandito sa atin. Ang imahe po ng Nuestra Señora de la Salud. Ang ibig sabihin po niyan, o mga tawag dyan sa kanya sa wikang Ingles, Our Lady of Health. Para po ito, alam nyo, yung ate namin sa Sikya, sa Santana, may inuulit po sa amin yun. Health is wealth, health is wealth. Baliwala lahat yan. Yung mga cellphone ninyo dyan, yung mga kulay dilaw na mga buhok nyo dyan, kung may buhok man kayong natitira, mga kapuso, wala yan. Kung walang kalusugan, wala. Kaya nandito po ngayon sa Pilipinas ang makasaysayan na imahe ng Nuestra Señora de la Salud, ang Our Lady of Health. Kasama po natin live sa aming himpilan ngayong umaga, mga kapuso, tuwing Martes pa lang nobena rito, si Father Romel Rubia, OAR, Order of Agustinian Recoletos. Agustino po ito, mga kapuso. Order of Agustinian Recoletos, si Father Romel Rubia. Father Romel, magandang umaga po at welcome po. Good morning, Sir Mike. Thank you. Ano ba itong kwan? Ano ba itong Nuestra Señora de la Salud? Pakipaliwanag nga ito sa mga nakikinig at mga nanonood, Father. Ito ang debosyon ng Mahal na Maria na dinala ng mga Recollects sa Philippines sa 1634 pa ito. Ano kanyo? 1634. 1634 pa itong statwa ito? Opo. That's around 400 years old na yung image na ito. Original to? Yes, opo. This is an original image na dala ng mga Recollects from Mexico noong 1634. Mula 1634, hindi ito nasira o na-damage? Hindi ito nasunog o linindol, binagyo? Hindi po. It's the original image na dala noong 1634. Galing Spain? Mexico. Mexico? Opo. This is from Mexico. Nuestra Señora de la Salud. De la Salud. May ibig sabihin nun, Father? It's a Spanish word for health, ang salud. So this is Our Lady of Health because ang daming mga miraculous healings nangyari while they were traveling from Mexico to the Philippines. Kasi mahirap ang pagbiyahe noon. Opo, matagal. Matagal Opo. at mahirap. Opo. So ang daming mga nagkakasakit na mamatay. But according to our records, they were saved from sickness because of this image. And then, noong nilagay siya sa simbahan sa San Juan de Bagumbayan, ang daming miraculous healings na nangyayari. Okay. Mali ako, hindi pala bisita itong imaheng to. Talagang nandito sa Pilipinas, galing Mexico. Opo. Saan matatagpuan po itong imaheng to ng Nuestra Señora de la Salud, Our Lady of Health? Our Lady of Health. Siguro kahit yung mga maraming Katoliko, Kristiyano nakikinig ngayon, pati mga pare, hindi nila alam, meron pala Our Lady of Health. Opo. Sa kalusugan? Sa kalusugan. Yes, Our Lady of Health. Opo. May devotion ba para dito? Meron po. Actually, this is a very famous devotion noong unang panahon. Noong unang panahon? Opo. Medyo nawala lang ito dahil noong 1945, yung simbahan na kung saan nakalagak ang Mahal na Birhen na ito was bombed by the Americans. It was bombed. Yung simbahan sa Intramuros kung saan nakailagay yung imahe na ito. San Agustin Church doon? San Nicolas. San Nicolas? The present Manila Bulletin Church. Manila Bulletin. Yung building ng Manila Bulletin? Opo. Doon lang yun sa malapit sa walls of Intramuros kung tawagin. Opo. Sa pader. Opo. Binomba yun? Binomba, opo. Tapos, noong nabomba, people thought na nawala yung image. Correct. Itinago lang ng mga Recollect priests. Ganon? Opo, tinago namin. Kaso nga lang, ang daming Noong 2006 kasi nilabas namin ulit. And 2006 nyo lang linabas? Opo. Bakit nyo nilabas nung araw pa? I don't know. Yan ang isang misteryo na hindi namin masasagot ngayon. Kasama sa misteryo? Opo. Sige, tapos? So, nung 2006, nung nilabas namin, ang daming tao na nag-request na ilabas yung image ulit. Ganon? The devotion will be brought back. Saan so may devotion pala dito sa Birhen na ito? Magsisimula pa kami. We're reviving the devotion. Binubuhay nyo ulit ang devotion? Ulit, opo. Abay, sa kalusugan ito Opo. Totoo po yan. Saan matatagpuan itong imahe na ito? Ang image ngayon is nasa Quezon City sa Church ng San Nicolas de Tolentino Parish. San Nicolas de Tolentino Parish. Parokya. Nasa Congressional Road. Congressional Road. Opo. Sa likod ng SM Cherry, may simbahan po dyan. Ganon? Opo. So, andun ang simbahan. Para ba ang pagdaan doon? Sa Commonwealth? Di ba? Sa Commonwealth. Tapos, sa Mindanao Avenue? Opo, parang ganon. Ganon. Tapos, nandun na yung, pakiulit-ulit yung pangalan ng simbahan? Sa San Nicolas de Tolentino Parish. San Nicolas de Tolentino Parish. Ang pagkakaalam ko po, alimbawa,
tulad sa amin dati, mga Franciscano Opo. Our Lady of the Abandoned naman kami sa Santa Ana, Opo, Nuestra opo. Señora de los Desamparados. Opo, opo. Tuwing Martes po ang debosyon kay San Opo. Antonio. Opo, opo. Tuwing Sabado sa Birhen. Opo, Dito opo. po sa Nuestra Señora de la Salud. Pag Miyerkules, Baclaran, Opo, Our opo. Lady of Perpetual Health. Opo. Pag Biyernes sa Itim na Nazareno Opo, sa Quiapo. opo, opo, opo. Kayo po, itong si Nuestra Señora de la Salud, Our Lady of Health, anong araw po ng linggo ang debosyon sa kanya? Tuesday po, every Tuesday. Martes. Martes. Ano Martes. meron pag Martes, Father? Martes, we are going to have the perpetual novena every Tuesday. Pero ganun. tomorrow will be her feast day. Oh! First feast day after 60 or 70 years. After Oh! 1945. Ay, kailangan pala. Mas Tomorrow. maaga pa kayo namin nakumbida rito, Father. Tomorrow. Bukas. Opo, tomorrow. Oh. Bukas ang fiesta niya. We will have the mass at 5 o'clock in the afternoon. Anong oras? 5 o'clock sa 5 hapon. o'clock. Sakop kayo ng Diocese of Cubao? Opo. Ni Opo. Bishop Nes? Honesto, opo, Oo, opo. Ontioko? Opo, opo, opo. Bishop din namin yun. Ganun Doon po sa tinitira namin. Sa Santa Ana, Maynila naman, ang bishop namin, si Cardinal Tagle. Opo, Okay, opo. So si Archbishop. Bishop Nes. Opo, Anong opo. oras ang misa sa inyo bukas? Ang mass will be 5 o'clock ng hapon. Doon sa Sa Nicolas Sa Nicolas de Tolentino Parish Church. Opo, Oo, opo. sa may Congressional Avenue. Opo. Alas 5 ng hapon. Opo. Tapos, And then after that, meron kaming solemn procession. may prosesyon. Opo, that will So, be the first taon-taon procession. na ito. Opo, after this one. Tuwing Nobyembre 17. Yes po. Yes po. After this one, every November 17 na yung Basta fiesta November niya. 17, kaya maging Lunes yan, Martes Opo. yan, Miyerkules yan. Parang Opo. sa amin sa Santana, yung Mayo 12, ang kapistahan ng Our Lady of the Abandon, wala kaming pakialam anong araw ng linggo Opo. yan. Opo. Kay bumagyo yan, kay bumahayan, kay ano Opo. yan. Tuloy ang, Opo. ang pista, Opo. ang pagkilala, ang Opo. paggunita. Tama. Tama. Bakit Our Lady of Health? Yun nga ang sabi ko kanina because ang daming mga miraculous healings na nangyari. When they Ano were yung traveling healings? from Ibig Mexico. yung mga may sakit na gumagaling? Opo, Ano ba yun? Opo, Oh? mga may sakit. Mga may ganon? sakit. Opo. So ito Marami. pala dapat ang isa po sa mga hindi naman isa lang ang Panginoon. Opo, Siyempre, isang mahal na isa birhen. lang ang Panginoon. Opo. Ang sa mahal na birhen, mga kapuso, debosyon Opo, ito. opo. Pero ang Diyos isa lang. Opo, tama, tama. Kasi yung iba binabaluktot Opo. Sinasabi nila, "Hoy, masama yan." Idolatry. Hindi po, isa lang ang Diyos natin pare-pareho. Opo, opo, Ito opo. po birhen. Opo. Iba naman to. Okay. So, yung mga may sakit, Opo. o kahit walang sakit, yung mga gustong magkaroon o biyayaan ng magandang kalusugan. Opo. Tayong lahat naman may sakit. Ano kanyo? Tayong lahat may sakit. Not physically. Yung Oo. iba emotionally, Ganon. psychologically. Yung mga may sakit sa bulsa. Tama, kasama din. Tama, kasama. Marami kasama, nun. Marami. Grabe. Kasama rin, ha? Kasama kami nun. Pero kayo, iba kayo. Masakit ang bulsa nyo kasi nanumpa kayo. Apa. Yun ang Tama, magiging buhay tama, ninyo. tama, Di ba, tama, Father? tama, Oo, yan. tama. Father, kahit yung walang sakit pero gustong mabanatili magandang kalusugan, pwede ba dito? Yes, opo, syempre. Okay. This virgin is also known, I don't know, in Laguna there is a tradition na yung mahal na birhen na ito, in the olden times, is known as the baby giver. Ano kanyo? Baby giver. Anong baby giver? Pag nahihirapan ka magbuntis, you just go to her. At Ay, yung mga hindi na, yung Opo. nanihirapan mabuntis? Opo, at may problema sa panganganak. Ganoon? Opo, opo. Para ito yung sa Bukawi, Opo, opo. Yung sinasayawan? Sa Ubando, Sa Ubando, sorry. Ubando, opo. Ito rin birhen na ito? Opo, that's what they told me. Ganoon? That's what they told That's me. what they Opo, told you. oo. Ha? Kaya ingat sa pag... Kaya hindi naman kami nabubuntis ni Father pwede kaming mambutin. Okay. Pag lalaki. Pare, wag, babal. Sige. Paano, Father? So, yun ang Yung tradition mga nila. nahihirapan mabuntis Opo. o yung mga buntis na gustong magluwal ng kanilang sanggol ng maayos. Opo. Diyan ang debosyon. Opo. That's what they told me, yung mga taga-Laguna. Dalawang taga-Laguna, o tatlo ng taga-Laguna told me na... So ulitin natin, Father, ito po ay nasa simbahan ng parokya ng San Nicolas de Tolentino Parish. Matatagpuan po yan sa... Congressional Avenue. At the back of SM Cherry. Okay, sinabi nyo, binubuhay nyo ulit ang debosyon dito Opo. sa Nuestra Señora de la Salud. Opo. Wala ba kayong balak na ito po ay dalhin sa iba't ibang parokya para ipakilala doon sa mga hindi pa nakakakilala dito sa imahe na ito, sa birhen na ito? Actually, Father? for the past 6 weeks, we have been bringing her to different parishes, Oo. different places, sa Ano ba? Visayas, Oo, sa Visayas, sa Mindanao? Visayas, opo, Oo. sa Cebu, sa Negros, sa Oo. Mindanao, Oo. and sa Baguio. Ganun. Opo. Buti naman. Opo, for the past 6 weeks na Okay, po. may nagtatanong dito, saan po daw makakabili ng imahe ng Our Lady of Health? Sa parish po. Kung saan Saan parish? nakalagak yung Sa sa San parokya Nicolas. ninyo? Opo, so San Nicolas doon sa San Nicolas de Tolentino Parish. meron? Opo, meron doon. Ayan.
isama kami sa panalangin. Ang dami na kagad nag-text dito, Father. We will include them in our prayers. Mamaya yan, sikat na rin kayo. Sige po, Father. Gusto niyo manawagan para happy fiesta bukas? Opo, fiesta Father? tomorrow. Ng Our Fiesta po. Lady of Health. Nuestra Señora de la Salud. Opo. Diyan sa San Nicolas de Tolentino Parish. Sa may Commonwealth. Sa may Congressional Avenue. Opo. Happy fiesta, Father. Sige Thank po, you very manawagan much. kayo dahil maganda ito, binubuhay niyo ulit itong halos nakalimutan na Opo. na Our Lady of Health, ha? Opo. Ba, maraming Our Lady of Opo. Oo, Our Lady ngayon of- itong Our Lady of Health. Very unique. Very unique. Very unique and Opo. importante sa lahat. Opo. Bata, matanda, lalaki, babae, kung ano man. Opo. Ah, And sige this is not new. Sabi ko nga, luma na ito. Since 1634 pa ito, andito na sa Philippines ito. po, nakita nyo na? Mga 1634 kapuso. pa. Hindi. Sige po, Father. So, inimbitahan namin lahat ng mga deboto ng Mahal na Birhen to join us bukas sa San Nicolas de Tolentino Parish sa Congressional Avenue sa fiesta ng Nuestra Señora de la Salud, Our Lady of Health. Ang misa po Health natin... ito, health. Health. H-E-A-L-T-H. Health, Opo, hindi opo. help. Hindi help. Oo, Health. perpetual health, Health. iba yun. Opo. Health, kalusugan. Kalusugan po, kalusugan. Importante ito, Birhen ng kalusugan. Oo. Opo. Oo. So, ang misa po natin will be 5 o'clock ng afternoon and then we will have the procession pagkatapos. Pagkatapos nun. Oo. Ito po yung nobena sa Nuestra Señora de la Salud, Our Opo. Lady of Health, mga Opo. kapuso. Opo. Yan o! May humihingi po ng number ninyong mga taga Nueva Ecija, Father. Sige po, paano ba? Subukan namin paratingin sa inyo. Baka masira ang cellphone ni Father. Opo. Okay, Father, maraming salamat. At Maraming muli, salamat din. Happy Fiesta pa, no? Thank you. Landmark nga po saan malapit. Saan daw malapit na landmark? Papunta dyan sa may inyong San Lorenzo simbahan. College. San Lorenzo College. Saan po Opo. matatagpuan yon? Sa Congressional Avenue. SM Cherries talagang the best Yun ang kasi sa landmark. likod. Opo. SM Cherries. Father. Okay. Sige po. Binabati natin yung mga seminarista. Diyan po sa Our Lady of Peace Seminary sa Tarlac. Nakikinig sila ngayong umaga. Thank mga you. Kapuso, sina Kuya Alan, Father Jawi, and Brother L.A. ng Our Lady of Peace Seminary. Sa mga nakakakilala po kay Sister Edith Del Rosario, pagdasal po natin. Si Sister Edith Del Rosario, buting may bahay ni Brother Bob Del Rosario. Pinapaalam po namin sa inyo, mga kapuso, na si Sister Edith Del Rosario nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayon. Bispiras ng piyesa. Ba't ka tumatawa? Anong problema mo? Sabit ka lang dito, Mon. Alam mo ba yon? Huwag ka makialam. Nagtatrabaho ako dito. Sister Edith Del Rosario, maligayang kaarawan sa bispiras ng kapistahan ng Nuestra Señora de la Salud, Our Lady of Health. Bukas, mga kapuso. Matraffic daw doon sa lugar niyo, Father. Totoo ba ito? Medyo. Totoo po. Lalo na bukas. Opo. Fiesta. Fiesta, matraffic Maganda po naman yan. naisipan yung buhayin ulit. Opo. Ang debosyon dito. Opo. Sa inuulit-ulit po natin, health. Kalusugan. Kalusugan. Ha? Our Lady of Health. Magklase ito. Salamat po, mga kapuso, si Father Romel Rubia ng Order of Agustinian Recoletos, OAR, mga kapuso. Ito, Father, handog namin Thank sa you. inyo at sa mga kaparokya ninyo at Thank sa mga kapwa nyo deboto. Thank you sa very Nuestra much. Señora de la Salud, Thank you. Our Lady of Health. Thank you, Happy Pa. Fiesta, Father. Thank you, Sir Mike. Thank you. Thank you rin po, Father. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng
ang sama-sama nating pagiging ito, ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double Oras B. po natin, alas 8:59 at 30 segundos, kalating minuto bago mag-alas 9. Kapuso, ito ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mga pagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV. To grace to feed, still to build every rose. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi. Pinagpupugayan po namin, pinararangalan namin at amin pong pinupulit tuwing umaga mga kapuso. Alam naman namin wala kayong hinahangad para sa pamilya ninyo, kundi yung makapaghain po kayo ng masarap at dekalidad na pagkain na abot kaya ang halaga. Yan ang pangunahing dahilan kung bakit hanggang sa mga sandaling ito sa buong Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas at Mindanao mga kapuso, ang number 1 na sardinas nananatiling Mega Sardines. Hanggang ngayon, number 1? Grabe itong Mega number 1 mga kapuso. Oh, may pinagmamalaki po sila diyan sa Mega Sardines. Sa sobrang pagmamalaki nila, kinumbida ako magpunta roon sa Zamboanga sa planta nila para masaksiyan ko kung paano sa loob ng 12 oras lamang, hindi nila pinalalampas ang 12 oras mga kapuso Hindi nila pinalalampas ang 12 oras. Yan tatakbar ko Nakita niyo mga kapuso? Tatakbar ko mula paghuli sa mga isda sa laot. Ayan mga kapuso, hanggang sa ayan po ay maipasok dito sa lata, 12 oras lang. Kaya nananatili po yung pagkasariwa ng sardinas. Yung pagkabuo nakita ko yung teknolohiya ang ginagamit nila, yung pagkuha ng mga isda doon na nahuli doon sa barko, hanggang maidala sa planta, hanggang maipasok sa lata, 12 oras lang po. Kaya hanggang sa hapagkainan ninyo, sariwa po ang laman itong Mega. Yan, dalawang klase Meron po tayo ng Mega yung berde, may tomato sauce ito mga kapuso. Barko, alam nyo ba ngayon, yung mga bagong barko nila, sila na mismo may gawa ng barko? Hindi po bangkayan. Totoo, nakita ko talagang barko, number 1, ayan, mga kapuso, ayan, yung may tomato sauce. Ito naman pula, ito po yung Mega Sardines na may tomato sauce na sinamahan pa ng chili. Na may tamang-tama po yung sarap. Sus Mario, sip naman na pagalitong oras. Samahan nyo ba naman yan ng pandesal ng Kamuning Bakery yung solid na pandesal ni Wilson Lee Flores. O kaya yung kanin na umuusok, grabe. Ito pa, mga namalita tungkol sa Mega. Mega Sardines number 1. Mega sariwa. Mega sarap. Tatakbar ko. Ito pa. May Mega Tuna. Ang Mega Tuna, 100% tuna. Puro na tuna. Walang extender, mga kapuso. Kaya hanggang sa huling kagat ninyo, yung sarap ng tunay at sariwang tuna. Hindi po extender, mga kapuso. May 4 na iba-ibang klase pa kayong mapagpipilian. Merong flakes in oil, hot and spicy, sweet and spicy, at yung paborito naming Spanish style na Mega Tuna. Gawa sa 100% puro na tuna. Oras po natin, 6 na kalating minuto makalipas, ay ika-9 ng umaga. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baggets. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B.
Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Malaki pong problema yung mga water lily po. Kilala natin sa pangalang water lily. English po yung water hyacinth. Hindi lang po marami. Sobra ang kapal dun sa may Cardona. Wala na pong lagusan yung tubig eh. Tsaka barado po. Walang makatawid. May mga tinatawag na isla, barangay, na mga isla-isla dun sa Cardona eh. Sa lawa po yun ng Laguna Lake, Laguna Dibay. Paano na po ngayon yan, mga kapuso? Sa Cardona Rizal. Kaya may state of calamity dun eh. Dahil sa kapal, sobrang kapal, hindi lang kapal, sobrang dami ng water lily o water hyacinth. Rod Vega, mula sa Cardona Rizal. Pasok! Mike, matapos na ideklara ng state of calamity, itong 14 na barangay dito naman sa Cardona Rizal ay patuloy itong ginagawang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa LGU at maging sa national government, partikular sa Laguna Lake Development Authority, DPWH, upang maresolusyonan itong problema sa napakalawak na problema dito sa water hyacinth o water lily. Mike, ayon kay Erwin Dionisio, ang hepe ng MDRRMO, nakausap na itong si Mayor Bernardo San Juan Jr., ang opisyal ng LLDA na nangako naman na magpapadala ng mga equipments upang maalis kahit papano itong mga water lilies dito. Sa kasalukuyan, Mike, ay ang ginagawa nila, ini-spray nila itong nakikita niyo, Mike, sa Skype video nito, itong napakakapal na water hyacinth at ng chemical. At ito namang chemical ito na ginagamit nila ay hindi ito nakaka-apekto sa mga isda. Ang problema ngayon, yung 4 na barangay doon naman sa Talim Island, dahil walang transportasyon galing dito. Nakikita mo, Mike, sa pamamagitan ng Skype, yung bangkang yun, pahirapan ito sa pagpunta doon sa bahagyang Talim Island at sa ibang parte ng lawa dahil sa nakabaradong mga water lilies. Ayon dito sa lokal na pamahalaan, nakikipag-ugnayan sila doon naman sa DPWH para naman makakuha ng tulong at equipment upang maalis itong water hyacinth. Ang problema kasi dito, Mike, mababaw na itong Laguna Lake at wala nang pinapasukan na tubig alat, kaya't lumago ng gusto itong water lily. Samantala din sa Talim Island ngayon, Mike, ang ginagawa nila, magsasagawa sila o gagawa sila ng water lily breakers sa pamagitan ng mga kawayan at nagtulong-tulong na rin yung mga kababayan natin doon para nang gumawa ng breaker na yun. At ang sagot naman ng lokal na pamahalaan, food and for work at food for cash para naman sa tutulong sa mga gagawa ng mga water lily breakers. Paano yan, Rod? Kumbaga sa kwan, stranded yung mga iba't ibang isla dyan sa Cardona? Ganun ba yun? Mike, ang sabi ng MDRRMO, isa lamang ang pwede mong daanan. Yung bahagi ng Binangonan, meron din maliit na hindi pa apektado. Simula sa Binangonan, dadaan ka ng tubig. So bago ka makarating ng mga islang yun, sa Binangonan ka dadaan. Imbis na sa ibang bahagi ng Cardona, diretso ka na. Ganun ba yun? Tama ka lang, Mike. Kasi dito, talaga, kung wala pa itong mga water lilies na to, bukod sa Peace Port, itong ating kinalalagyan, ito naman ang, kumbaga, parang puerto nila ng mga sasakay ng bangka, papunta naman doon sa Talim Island na sakop pa rin ng barangay. Yung mga mangingisda dyan, yung mga patawid-tawid dyan, gano'n, hindi makausad ngayong araw na ito, gano'n ba yun? Ito, Mike, makikita mo paano kabuhayan dyan? Naku, Sus Mariose, paano kabuhayan yung mga tao dyan? Yung iba dyan, Mike, na nakaupo dyan, papakita natin sa Skype, yan iba yan, mga bangka ang ginagamit nila para pumunta doon sa lawa, no? So ngayon, wala. Kaya sila dito. Yung iba naman malalaking bangka, pwedeng sumuong. Kaya lang pahirapan. Napakabagal ng takbo dahil naman nakahambalang at nakahambalang sa kalandaan itong mga water lilies na ito. Ngayon lang ba nangyari yan sa Cardona, Rod? Wala bang paraan o teknolohiya o ginagamit silang kung ano man ang tawag doon na sistema pag ganyang marami ang water lily dyan o water hyacinth sa lugar na yan, Rod? Noong mga nakalipas, paano hinihintay na nilang kusang agusin yung mga yan? Inaagos na lang yan sa ilog o sa lawa, Rod? Paano ba? Tama ka dyan, Mike, dahil nabigla sila ngayon dahil ngayon lamang ito nangyari na napakakapal itong water lily. Isang higit 3 ligo na daw ito na nakita na dumadami
ang water lilies dito. Ito yung isa sa mga dahilan daw ay yung mababaw na itong Laguna Lake, hindi nakakapasok yung tubig alat na maaari din pumatay kahit paano dun sa water lilies. Kahit yung mga nakausap natin mga mangisda dito, sa Tanambuhay lang, ngayon lang sila nakakita na ganito kadaming water lily na problema ngayon nila sa kanilang hanap buhay at means of transportation papunta naman sa bayan o sa may bahagi ng Talim Island kung saan meron pa rin 4 na barangay ang bayan ng Cardona, Mike. Okay. Sige, Rod. Babantayan na lang natin yung mga taga Cardona at sana wag nang lalong lumala pa ang sitwasyon dyan, Rod. Yes, Mike. Ang tinitiyak lang ng lokal na pamahalaan, nakikipag-ugnayan sila sa national government, particular itong LLDA at DBWH para naman masolusyonan itong problema nila ngayon sa water lily dito sa Cardona, Rizal. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA Super Radio, DCWB. Iba-iba talagang istilong ginagamit po ng mga illegal eh. Oo, ng mga makukulit, ng mga pasway. Ito naman po mga kapuso, diyan po sa Camp Bagong Diwa. Ito po yung sa may Taguig. Nasabat po ng mga jail guard. May tabako po na ipinalaman sa suman at tinangkang ipasok sa kulungan. Buti kung tabako lang yan. Buti kung droga yan. Yun naman ang style. Paano? Suman. Tapos ang binalot, parang nakabalot yung suman sa loob, tabako. Ano ba? Paliwanag mo nga, Alan, Gatos, ano ba yung nangyari dyan? Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology Special Intensive Care Intensive Care 2 sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang mga suman na nilagyan ng palaman na tabako na tinangkang ipustate papasok ng kulungan. Ayon kay Chief Inspector Ricky Pegalan, warden ng BJMP ng SICA-2, pinadala sa pamamagitan ng isang courier company ang 30 suman na para sa isang preso. Bilang bahagi ng standard operating procedure ng BJMP, kumuha ng isa ang mga jail guard at hiniwa para malaman kung mayroong kontrabando sa loob ng suman. Nang mahiwang suman ay tumambad ang tabako na nakabalot sa plastic. Dito na hiniwa lahat ng mga tauhan ng BJMP ang 30 suman kung saan lahat ito ay positibo na may palamang tabako. Aminado naman ang isang preso na para sa kanya ang suman at alam din niyang mayroong mga tabako na nakapalaman dito. Dati na raw nahulihan ng tabako ang preso ng miyembro ng MNLF at may kinakarap na kasong rebelyon dahil sa tinaguriang Zamboanga Seeds. Dahil dito, sasalang sa Inmates Disciplinary Board para madisiplina ang preso, lalo pat maigpit na ipinagpapawal sa loob ng kulungan ang sigarilyo sa bahagi naman ng BJMP SICA-2. Anyo Kapuso Alangatos ng GMA sa Radyo DCWB, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Meron pong nagwala. Ano ba ito? Nagwala ba ito? Paano ba ito? Sa Legazpi po naman ito, sa Albay, sa isang mall ba yan? Ito ba? Hindi. Ito yung enkwentro. Nagkaroon po ng enkwentro, mga pulis, tsaka riding in tandem. Sa Luzon ng Legazpi, ano nangyari yan? Si Jinky Tabor, ang news stringer ng GMA, dyan po sa may lalawigan ng Albay, live mula sa Luzon ng Legazpi. Jinky, anong nangyari dyan sa inyo? Yes, Sir Mike, patay ang isang miyembro ng riding in tandem habang patuloy na inoobserbahan sa pagamutan ang kasamahan nito matapos na makainkwentro ang mga pulis sa harapan ng isang mall sa Legazpi City kahapon. Sa isang panayam kay Police Superintendent Nilo Berdin, hepe ng Legazpi City Police Station, kinumpirma nito na napatay ang isang nagngangalang Marlon F. Magsino, residente ng San Andres, Malvar, Batangas, habang patuloy na ginagamot ang back ride dito na si Michael Beltran Malveda, 43 anyos, residente naman ng San Lucas, Lipa City. Ayon kay Bertin, may binaril muna ang dalawang suspect sa harapan ng isang kainan sa nasabing mall bago nagtangkang tumakas. Dahil sa narinig na putok, naalerto ang mga pulis sa lugar at inabangan ang mga suspect. Nagkataon naman na dumaan ang mga ito sa harapan ng mall kung saan naroon ang isang pulis. Agad na pinaputukan ng suspect ang pulis, ngunit nakaiwas naman ito at agad na pinaputukan pabalik ang mga ito dahil sa tinawang tama. Bumagsak ang riding in tandem sa kalsada at doon na na-corner ng mga pulis. Dahil sa nakitang buha ang isa sa mga suspect, agad naman itong pinasakay ni Berdin at ipinadala sa pinakamalapit na ospital. Samantala, ginagamot naman sa ngayon ang dalawang binaril na mga suspect. Kinilala ang mga ito na sina Herman Fayas Alemania, 43 anyos, chairman ng isang small town lottery, at Kerubin Ann Marie Lagman, 24 anyos. Idineklara naman ito ngayong umaga na ligtas sa kamatayan. Maaari umanong nahirapan ng mga suspect na puruhan ng mga biktima dahil tinted ang van na gamit ng mga ito. Isa namang impormante ang nagsasabi na maaaring may kinalaman sa sugal na STL ang motibo ng krimen.
may agawan umano sa pag-operate ng nasabing sugal at pagkakilala din umano ang mga suspect at biktima. Inaalam pa ng kapulisan ang ibang detalye sa insidente. Ang inyong kapuso, Jinky Tabor, para sa Super Radio DCWD, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Super Radio DCWD Last Report! Ito na. Flash report. Alang gatos. Flash report. Ano meron? Kabuisitan. Ang flash report. Pasok ka lang. Mike, katatang... MRT, malas raw talaga. Maras daw talaga. Nako. Ang sabi ng DOTR, mas konti na lang daw ang aberya ngayon simula nung silang humawak ng MRT. Ayan, Alan. Dati, mga bago mag alas 7, meron na eh. Buti naman ngayon, inabot sila ng alas 9:18. Tira. Alas 9 na, Mike, ngayon pa lang nagka-aberya. Katatanggap ko lang ng impormasyon mula kay DOTR Undersecretary for Rail Cesar Chavez na nagkaroon o nagpapatupad ng provisional service ang MRT. Ang biyahe ng MRT ay mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station lang. Balikan sa mga oras na ito, walang biyahe mula Shaw Boulevard hanggang Taft Avenue Station. Ito'y batay sa impormasyon na ibinigay lamang ngayon lang ni Yusek Chavez at patuloy pa rin nila na inaalam kung ano ang punot dulo ng aberya ngayon sa bahagi ng MRT. Anyong kapuso alang gatos ng GMA sa Radyo DCWB, walang kinikilingan, walang pinapatigdahan. Super Radio DCWD Last Report! Magandang umaga po mga misis. Tuloy-tuloy po mga kapuso. Kung may mga balita tungkol sa MRT na tumitirik, meron din tayong magandang balita. Yung speed detergent powder, bagong-bago na po ngayon. Change is coming eh, sabi nila yung mga kapuso. Kaya change is coming tayo. Mga kapuso, bago na po ang muka, bago ang bihis, bago ang timpla, mas maganda na po ngayon, mas makulay, pati yung amoy tumatagal. Hindi po basta nawawala yung bango, hindi po kukupas ang damit ninyo. Pinaliwanag sa amin to nung kanilang chemist, nakipagpulong po kami. Pinaliwanag sa amin yung proseso kung paano nangyayari ito. Ngayon, para mapabilis po ang pagtanggal ng matitinding mga mancha, ito ang gagamitin nyo, yung Speed Calamansi, mga kapuso. Yan, Speed Calamansi na may fabric conditioner, mga kapuso. Kalamansi, grabe ang amoy niyan. Tsaka yan, tanggal ang mancha. Mga kapuso, yung mga, lalo na yung mga makukulit, yung mga matitigas na mga mancha, mga kapuso, Speed Calamansi. Ayan, nag-iiwan po ng kasariwaan ng amoy kalamansi sa damit ninyo, tumatagal, mga kapuso. Ngayon naman, para yung bango ng bulaklak at saka citrus. Citrus. Ano ba yung citrus? Yung mga dalanghita, orange, kalamansi. Yan, lemon. Mga kapuso, meron tayong Speed Sunflower Burst. Ito po yun, mga kapuso. Ayan, tignan nyo. Speed Sunflower Burst, mga kapuso. Ayan, iba yung mga lalagyan, makukulay, ibang klase, pati yung lalagyan, mga kapuso. Tapos, sa likod, mga kapuso, tulad nito, sa likod, merong babasahin nyo. Kung, limbawa, lalaban ninyo ng kamay, kusot-kusot, ito. Ngayon, kung gagamitin nyo naman sa washing machine, ito. Nandyan eh. Malinaw lahat, mga kapuso. Huwag na kayo maghintay, mga misis, magmadali na kayo. Magbago na tayo. Ang gagamitin natin, bagong speed. Bago eh. Pati tsura bago eh. Pati yung timpla, bago na rin, mga kapuso eh. Speed Detergent Powder Calamansi at Speed Detergent Powder Sunflower Burst. Mga kapuso, ibili na kayo. Alas 9:21 at 30 segundos, mga kapuso.